Umani na ng 109,000 reactions, mahigit 12,000 comments at 16,000 shares ang Facebook reel na ito ni Senator Pia Cayetano as of July 26, 2026, 7 p.m. May title card itong nagbabakas sakali lang, walang mga ebidensya pero nag-aakusa na. Posted noong July 24, 2026. Laman nito ang bahagi ng mga sagot ni House Prosecution Panel Member at Akbayan Party List Representative Shell Jokno sa mga tanong ni Senator Judge Alan Peter Cayetano kaugnay ng oral arguments ng impeachment court sa requested na subpoena sa bank at tax records ni Vice President Duterte noong July 20, 2026. Ipinaliwanag naman ni Representative Jokno ang konteksto at kumpletong sinabi nito. Anya, hindi sila nagbabakas sakali lang. May probable cause o sapat na dahilan na nakita sa mga record ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC tungkol sa bilyong-bilyong pisong dumaan sa accounts ng Vice Presidente at ng kanyang asawa. Dagdag pa nito, hiningi nila ang bank records para makita kung tugma ito sa sinasabi ng AMLAC reports. Maaari lang din anyang mailabas ang bank records kapag may utos o subpoena mula sa korte. Kaya ngayong may subpoena na para sa bank records ng Vice Presidente, magagamit ito ng magkabilang panig para patunayan ang kaso. Nagpahayag din ng concern ng mga tagapagsalita ng House Prosecution Team sa posted video ni Senator Judge Pia Cayetano. Tinawag nila ang video na spliced at apela nila i-correct ang video. We would also like to ask Senator Judge Pia Cayetano and Senator Judge Alan Cayetano to simply tell the Filipino people, especially those that have seen this spliced video, kung ano yung katotohanan. Dahil nandoon po naman sila sa nung araw na yon, nung habang nagkakaroon ng oral arguments, at alam po nila, dinig nila kung ano yung katotohanan na taliwas o hindi kapareha ng video na kumakalat sa ngayon. So I do hope in the spirit of fairness that the Senator Judge showing their impartiality, sana mabago at makorek po itong video ito. Naiiba po ang ibig sabihin nito, hindi po natin nabibigyan ng sapat na impormasyon ng ating publiko. Marahil ang naipapakita lang po ito ay yung ating bias. Ang bias na lingin doon sa favorable, doon sa isang panig. No? So para po sa amin, ito po ay klarong hindi angkop sa Senate impeachment rules po. Samantala, nagpahayag naman ng kahandaan ng House Prosecution Team na i-adjust ang presentasyon ng ebidensya at testigo para sa article na confidential funds misuse sakaling magdesisyon ng Senate Impeachment Court na bigyang daan ang paglalahad ng testigo at ebidensya ng defense team sa article na assassination plot, grave threats at inciting to sedition. Meron din ho kaming naririnig, bagamat hindi pa ho ito opisyal, na pinag-iisipan din po ng Senate Impeachment Court na isa lang na rin yung pong paglalahad ng depensa ng kanila pong presentasyon ng ebidensya patungkol sa article on threats. No? If it is the determination of the Senate Impeachment Court na mauna na ho muna yung defense for the threats article presentation, then we will of course comply with it. No? Sa July 29, magre-resume ang impeachment trial kay VP Duterte, ang ika-10 araw ng paglilitis. Rosalie Cruz, humahataw sa balita ngayon.